Ang pangalan ko ay Leila Stone at sa edad na 31 matagal na akong naging sandigan ng pamilya ko. Isa akong freelance event planner na sumasagot sa renta nila utilities at maging sa mga imposible at paulit-ulit na business projects ng kuya kong si Dylan. Hindi sila tumatawag para kumustahin ako, tumatawag lang sila kapag may kailangan silang pera. Noong nakaraang Sabado, pumunta ako sa family gathering sa likod bahay ng mga magulang ko sa Atlanta, umaasang makakaramdam man lang ng tunay na koneksyon bilang pamilya. Siguro kahit simpleng tawanan lang habang nagkukuwento tungkol sa nakaraan. Pero imbes na init ng pamilya, isang ambush ang sumalubong sa akin. Hindi na hinintay ni Dylan na lumamig ang barbecue bago siya dumiretso sa pakay niya. Lila, kailangan ko ng $50,000, sabi niya sa makinis ngunit matalim na boses na parang salesman na nagsasara ng deal. Ang bago kong fashion boutique ay siguradong papatok. High-end streetwear exclusive designs. Sure na sure ito. Nakatingin siya diretso sa akin, puno ng pamilyar na kombinasyon ng charm at expectation. Narinig ko na ang ganitong pitch noon. Ang artisanal coffee shop niyang nalugi, ang food truck niyang hindi man lang nakabiyahe. Sa bawat pagkakataon, inuubos ko ang ipon ko para lang mailigtas siya. Pero sa pagkakataong iyon kumulo ang sikmura ko. Hindi ko na alam kung kaya ko pa ulit gawin iyon. Sumingit agad si Dad bago pa ako makasagot. Lila, kailangan mong suportahan ang kapatid mo, sabi niya sa mabigat na tono. Parang may hindi ako natutupad na obligasyon. Nagkakaisa dapat ang pamilya. Yumuko ng bahagya si Mom at naningkit ang mga mata niya. Responsibilidad mong tumulong, sabi niya habang hinihiwa ng mga salita niya ang mainit na hangin ng gabi. Responsibilidad. Parang batong dumagan iyon sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang safety net nila, ako ang nagbabayad ng renta nila, utilities, pati car insurance ni Dylan kapag nakakalimutan niyang magbayad. Lagi kong sinasabi sa sarili kong pagmamahal iyon na ang pamilya ay tungkol sa sakripisyo. Pero habang nakatayo ako roon at nakatitig sila sa akin na puno ng inaasahan, pakiramdam ko ay isa lang akong bank account, hindi anak. Huminga ako ng malalim habang mahigpit na nakakapit ang mga daliri ko sa gilid ng upuan ko. Hindi ko kaya, sabi ko, mas mahina kaysa sa gusto ko. Ang dami ko nang naibigay. Isa-isa kong binilang ang mga gastos. Renta ninyo $3,000 kada buwan. Utilities another 500. Insurance ni Dylan. Mga business loans niya. Noong nakaraang taon lang, $22,000 na ang inilabas ko para masuportahan kayong lahat. Huminto ako at tiningnan ang mga mukha nila, umaasang may kahit kaunting pasasalamat akong makikita. Wala. Humigpit lang ang panganidad. Naningkit ang mga labi ni Mom na parang ako pa ang nang-insulto sa kanya. Umupo ng paatras si Dylan habang nakahalukip-kip at may mapang-asar na ngiti sa labi. Nakaupo ka diyan sa dami ng kinikita mo sa event planning. Sabi niya, nang malakas para marinig ng buong hardin. Tapos napaka-selfish mo para tulungan ang sarili mong kapatid. Selfish. Parang suntok na paulit-ulit umaling-aw-ngaw sa tenga ko ang salitang iyon. Ramdam ko ang lahat ng matang nakatingin sa akin. Mga pinsan, tita-tito, pati mga kapitbahay na inimbitahan sa barbecue. Nasusunog ako sa mga tingin nila, parang ako ang kontrabida. Sumikip ang lalamunan ko at saglit kong naisip na sumuko na lang magsulat ng tseke para matapos na ang lahat. Ginawa ko na iyon dati. Ako ang laging nagpapakalma sa sitwasyon, ang laging nagpapanatili ng kapayapaan. Pero may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ako ang sumisira sa pamilyang ito. Ako ang matagal nang bumubuhat dito at hindi man lang nila iyon nakikita. Hindi ako selfish, sabi ko. Mas matatag na ngayon ang boses ko habang lumalakas sa gitna ng mga bulungan. Ibinigay ko na ang lahat ng meron ako. Kailan ba ito matatapos walang sumagot? Mas maingay pa ang katahimikan kaysa sa mga salita nila. Si Aunt Karen na tahimik lang nanonood mula sa dulo ng mesa ay napatingin sa akin. Wala siyang sinabi pero may lambot sa mga mata niya na parang lifeline para sa akin. Maya-maya habang kunwari, inaayos ko ang mga plato sa dessert table, nag-vibrate ang cellphone ko. Text iyon mula sa kanya. Lila, wala kang kailangang ipagsorry sa kanila. Matagal mo na silang binubuhat. Napatitig ako sa screen habang bumibilis ang tibok ng puso ko.
Si Karen lang palagi ang nakakakita sa totoo sa likod ng kaguluhan ng pamilya namin. Ang tanging hindi bulag sa mga demands nila. Ang mga salita niya ay parang apoy na muling nagpaalala sa akin na hindi ako masamang tao dahil lang gusto kong tumanggi. Ibinalik ko ang cellphone ko sa bulsa habang nanginginig ang mga kamay ko, hati sa pagitan ng guilt at lumalakas na pagnanais na lumaban. Hindi na ako puwedeng manatili rito. Kailangan ko nang umalis, sabi ko ng halos pabulong. Itinulak ko paatras ang upuan ko at ang tunog ng pagkaskas nito sa patio ang siyang humiwa sa mabigat na tensyon ng gabi. Lila, huwag kang gumawa ng eksena, sigaw ni Ma'am habang paalis ako. Narinig kong suminghot si Dylan at may ibinulong tungkol sa pagiging dramatic ko. Hindi ako lumingon. Dumiretso ako palabas ng garden gate habang unti-unting nawawala sa likod ko ang mga boses nila at sumakay sa kotse ko. Habang mahigpit kong hawak ang manibela, magulong umiikot ang isip ko. Ilang taon kong inisip na tungkulin kong panatilihin silang nakalutang ang renta nila mga bayarin, pati mga pangarap ni Dylan na walang kasiguraduhan. Pero paano kung hindi pala iyon pagmamahal? Paano kung kontrol lang pala iyon? Malakas na tumama sa akin ang ideyang iyon. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbawi sa sarili ko. Habang nagmamaneho pa uwi at dumadaan sa malabong liwanag ng skyline ng Atlanta, paulit-ulit kong binalikan sa isip ang nangyari noong gabing iyon. Ang mapang-asar na ngiti ni Dylan, ang matatalim na salita ni Mom, ang pagkadismaya sa mukha ni Dad. Hindi iyon bago, pero mas mabigat na ang pakiramdam ngayon. Palagi akong naging fixer, ang taong nagbabayad para mapanatili ang kapayapaan. Pero anong klaseng kapayapaan ba iyon? Ubos na ang ipon ko, ubos na rin ang lakas ko, at para saan? Para tawagin akong selfish sa harap ng lahat. Pagdating ko sa apartment complex ko, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Paulit-ulit sa isip ko ang text ni Karen, parang maliit na ilaw sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay na umiikot sa paghingi ng approval nila. Sa unang pagkakataon, naisip kong baka kaya ko nang bumitaw, hindi lang sa pera, kundi pati sa guilt na matagal nang gumagapos sa akin. Kinaumagahan ng Linggo, lumiwanag ang screen ng cellphone ko dahil sa isang text na parang dumiretso sa dibdib ko. Galing kina Mom at Dad ang mensahe. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Huwag mo na kaming kontakin. Parang matalim at malamig na kutsilyo ang mga salitang iyon, hinihiwa ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanila sa loob ng maraming taon. Umupo ako sa sofa at nakatitig lang sa mensahe habang mababaw ang paghinga ko. Saglit akong naging batang ako ulit, desperadong naghahanap ng approval nila at takot na itakwil. Pero pagkatapos ay bumalik sa isip ko ang nangyari kagabi, ang mga demand nila, ang mga akusasyon nila, at kung paano nila ginawang pagtataksil ang simpleng pagtanggi ko. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang bagong pakiramdam, galit. Mabilis akong nag-type bago pa ako makapag-isip ng sobra. Huwag kayong mag-alala, hindi na rin kayo kokontakin ng pera ko. Pagkapindot ko ng send, kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin at pakiramdam ko ay kalayaan iyon. 5 minuto lang ang lumipas at sumabog ang cellphone ko. 23 missed calls. Si Dylan, si Mom, si Dad. Sunod-sunod na pangalan na nila ang kumikislap sa screen na parang mga babala. Sunod-sunod din ang voicemails at bawat isa ay mas matalim kaysa sa nauna. Punong-puno ng lason ang boses ni Dylan. Iniiwan mo kami, Lila. Pagsisisihan mo ito. Mas mahinahon naman ang kay Mom pero masakit pa rin. Paano mo nagawa ito sa amin? Pinalaki ka namin. Diretso naman si Dad. Wala kang utang na loob. Hindi ko na pinakinggan ang iba pa. Isang koro lang ng paninisi ang mga salita nila pero hindi na ako natitinag. Hindi sila tumatawag para humingi ng tawad. Tumatawag sila dahil pinutol ko na ang libreng sakay nila sa akin. Ang pera ko, ang tanging bagay na tila pinapahalagahan nila, ay hindi na nila maaabot. Binuksan ko ang banking app ko habang lalo pang tumitibay ang desisyon ko. Ilang taon kong binayaran ang mga gastusin nila. Renta, utilities. Pati credit card nilang ginagamit daw,
para sa emergency na minsan ay nauuwi sa bagong cellphone ni Dylan. Isa-isa kong tiningnan ang auto payments. $3,000 para sa apartment nila. 600 para sa utilities. 1,200 para sa credit card balance ni Dylan. Saglit na nag-hover ang hinlalaki ko sa screen bago ko pinindot ang cancel sa bawat isa. Isa-isang lumabas ang confirmation notifications at sa bawat isa ay parang may unti-unting nababawas na bigat sa dibdib ko. Hindi lang ako humihinto sa pagbabayad. Pinuputol ko ang mga tanikalang matagal nilang itinali sa akin. Naisip ko silang nakatitig sa mga bills nila sa susunod na buwan habang unti-unting naiintindihan na wala na silang aasahan. At sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa magiging reaksyon nila. Handa na ako rito. Muling tumunog ang cellphone ko pero sa pagkakataong ito si Caleb, iyon ang boyfriend ko. Lila, okay ka lang? Tanong niya sa matatag at kalmadong boses na agad nagpakalma sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang text, ang sagot ko at ang sunod-sunod na tawag nila. Tama ang ginawa mo, sabi niya. Hindi ka nila pwedeng gamitin ng ganito. Hindi ka bangko nila. Parang umalingaungaw sa isip ko ang sinabi ni Aunt Karen kagabi at may kung anong luminaw sa akin. Ilang taon kong inisip na kailangan kong bilhin ang pagmamahal nila gamit ang pera ko. Pero sa boses ni Caleb, bumalik ako sa realidad. Hindi ko utang sa kanila ang buong buhay ko. Nagpasalamat ako habang bahagyang nababasag ang boses ko at nangako siyang pupunta mamaya. Pero sa ngayon, kailangan kong mag-focus. Kumuha ako ng notebook at mabilis na nagsulat ng lahat ng gastusing binayaran ko para sa kanila. Renta $36,000 noong nakaraang taon. Utilities $7,200. Insurance ng kotse ni Dylan $2,400. Mga business venture niya, ang coffee shop, ang food truck. At ngayon naman, ang butik na aabot na sa panibagong $15,000. Nakatingin sa akin ang mga numero na parang ledger ng katapatan ko sa kanila. Hindi ko ito sinusulat para sa kanila. Sinusulat ko ito para sa sarili ko para makita ko mismo ang katotohanan sa itim at puti. Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin. Kinuha rin nila ang kapayapaan ko. Nagdesisyon akong ipadala sa kanila ang listahang iyon hindi para makipagtalo, kundi para malinaw na tapos na akong pasanin ang bigat nila. Gumawa ako ng email at inattach ang breakdown. Maikli at diretso ang mga salita ko. Ito ang lahat ng binayaran ko. Dito na nagtatapos iyon. Pero hindi ko muna pinindot ang send. Gusto kong siguraduhin. Habang nakaupo roon at hawak ang notebook, may malaking pagbabago akong naramdaman sa sarili ko. Ang text nila ay ginawa para durugin ako para mag-guilty akong magbigay ulit. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ipinakita nito kung sino talaga sila kapag tumatanggi ako. Hindi sila tumawag para ayusin ang relasyon namin. Tumawag sila para lang manatili akong sunod-sunuran. Ibinalik ko ang notebook sa mesa habang mabilis pa rin ang takbo ng isip ko pero malinaw na ang lahat. Hindi pa ito ang katapusan ng laban pero ito ang simula ng bago kong buhay. Hindi lang ako lumalayo sa mga hinihingi nila. Papalapit ako sa sarili ko. Kinabukasan halos sumabog ang Instagram notifications ko. Nasa desk ako at sinusubukang mag-focus sa wedding mood board ng isang client nang sobrang lakas ng pag-vibrate ng cellphone ko na muntik na itong mahulog sa mesa. Binuksan ko ang app at agad bumungad ang post ni Dylan. Larawan iyon ng mga kahon sa bakanteng apartment ni na mom at dad na nakasalansan sa isang sulok may caption na, "Kapag pinili ng kapatid mo ang pera kaysa pamilya." Kumirot ang sikmura ko hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa kapal ng mukha niya. Binaliktad niya ang buong kwento para ako ang magmukhang kontrabida na para bang hindi ako ang ilang taon nang nagbabayad ng mga bills nila. 12-dosenang likes na agad ang post at patuloy pang dumadami ang comments, bawat isa ay bagong patama sa pagkatao ko. Nag-scroll ako pababa at natigilan. Nag-comment ang dati kong kaibigang si Stacy Bell. Walang puso. Hindi ko akalaing kayang gawin ni Lila ito sa sarili niyang pamilya. Ibinahagi pa niya ang post sa story niya at nilagyan ng broken heart emoji para mas madrama. Matagal na kaming hindi close ni Stacy pero masakit pa rin ang mga salita niya, lalo na't ipinakalat niya pa ito sa libu-libong followers niya.
Ramdam kong parang apoy na kumakalat ang paghusga sa akin sa dati naming social circles. Muling nag-vibrate ang cellphone ko. Text iyon mula sa katrabaho kong si Jenna. Hey, okay ka lang? Kumakalat na sa group chat namin ang post ni Dylan. Pinag-uusapan ka ng mga tao. Napatitig ako sa mensahe habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang group chat na iyon ay puno ng mutual friends colleagues, pati clients. Hindi na ito simpleng drama ng pamilya. Pampublikong kahihiyan na ito. Gusto kong gumanti, sabihin sa lahat kung paano ko pinunduhan ang buhay nila sa loob ng maraming taon, ang renta nila utilities, pati ang mga failed business ventures ni Dylan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang pagsagot ay lalo lang magpapalaki sa gulo at magbibigay sa kanila ng atensyong gusto nila. Sa halip, huminga ako ng malalim at binuksan ang messages ko. May mensahe mula sa pinsan kong si Nora. Lila, nakita ko ang post. Mali ang ginagawa ng pamilya mo. Matagal ka na nilang inaabuso. Hindi mo deserve ito. Parang lifeline ang mga salita niya sa gitna ng ingay. Si Nora lang palagi ang nakakaintindi, ang iisang miyembro ng pamilya na hindi tumitingin sa akin bilang walking ATM. Mabilis akong nag-reply. Thanks, Nora. Malaking bagay ito. Pinatatag ako ng suporta niya pero nananatili pa rin ang bigat ng post ni Dylan. Ibinalik ko ang cellphone ko sa mesa at sinubukang mag-focus sa trabaho pero paulit-ulit akong bumabalik sa comments. Pati mga estranghero ay nakikisawsaw na rin. Anong klaseng kapatid ang gagawa niyan? Family first dapat. Bawat komento ay parang karayom na tumutusok sa tibay ng loob ko. Ilang taon kong binuo ang reputasyon ko bilang event planner, maaasahan, profesional, mabait. Ngayon, ipinipinta ako ng post ni Dylan bilang makasarili at traidor. Napaisip ako kung ilang clients na ang nakakita nito. Ilan kaya ang magdadalawang isip na makipagtrabaho pa sa akin? Kumirot ang dibdib ko sa ideyang iyon pero itinulak ko ito palayo. Hindi ako ang nagsimula ng laban na ito at hindi ko hahayaang ang mga kasinungalingan nila ang magtakda kung sino ako. Para pakalmahin ang sarili ko, muli kong binuksan ang banking app ko. Kailangan kong siguraduhing naputol ko na ang lahat ng koneksyon. Isa-isa kong chinek ang transaction history at kinumpirma ang lahat ng auto payments na kinansela ko kahapon. Nandoon ang mga confirmation, bawat isa ay may markang cancelled. Mas maayos na agad tingnan ang account balance ko pero hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kalayaan. Naisip ko si Dylan habang sinusubukan gamitin ang card niya. Sina mom at dad habang binubuksan ang susunod nilang bills at unti-unting naiintindihang wala na silang aasahang safety net. May bahagyang satisfaction akong naramdaman pero may kasamang lungkot din. Hindi ko ginustong umabot sa ganito. Sumandal ako sa upuan ko habang nakatitig sa laptop screen. Bukas pa rin ang wedding mood board, paalala ng buhay na unti-unti kong binubuo para sa sarili ko. Ang post ni Dylan, ang comment ni Stacy, ang chismis sa group chat, maingay silang lahat pero hindi sila ang katotohanan. Pinili kong huwag sumagot at huwag makisali sa gulo. Hayaan silang magsalita. Tapos na akong magpaliwanag sa mga taong ang tanging pinapahalagahan lang ay kung ano ang makukuha nila sa akin. Nasa isip ko pa rin ang mensahe ni Nora. Parang tahimik na angkla na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa ngayon, isinara ko ang Instagram at pinatay ang notifications ko. Makakapaghintay ang mundo. May trabaho akong kailangang tapusin at buhay na kailangan kong bawiin. Martes ng gabi, nasa apartment ako kasama si Caleb. Komportable ang katahimikan sa pagitan namin, malayong malayo sa kaguluhan ng mga nakaraang araw. Patay ang cellphone ko at nakasilent ang notifications matapos ang gulo sa Instagram kahapon. Tumingin sa akin si Caleb, malambot pero seryoso ang mga mata niya. Lila, hindi mo kailangang patuloy na patunayan ang sarili mo sa kanila, sabi niya sa kalmado at matatag na boses. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa laki ng perang ibinibigay mo. Sapat ka na kahit wala ang mga demands nila. Marahang tumama sa akin ang mga salita ni Caleb, unti-unting niluluwagan ang buhol na matagal ko nang pasan. Palagi kong inisip na kailangan kong magbigay ng pera, oras at lakas para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng pamilya ko. Ang reassurance ni Caleb ay parang pahintulot para bitawan ko iyon at makita ang sarili ko lampas sa mga inaasahan nila.
Tumango ako habang naninikip ang lalamunan ko, nagpapasalamat sa linaw na ibinigay niya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa sandali namin. Si Aunt Karen iyon may init sa muka pero halatang may pag-aalala. Umupo siya habang hawak ang tasang tsaa na inalok ko sa kanya. Narinig ko ang tungkol sa post, sabi niya habang umiiling. Pero may iba pa. Huminga siya ng malalim bago nagsalita muli. Ginamit ng mga magulang mo ang pera mo para bumili ng 65 pulgadang TV noong nakaraang buwan. $2,000 iyon, top of the line pa. Ipinagyabang pa nila iyon sa family dinner pero hindi ka man lang nabanggit. Parang suntok na hindi ko inaasahan ang mga salita niya. Akala ko ginagamit nila ang perang ibinibigay ko para sa mga kailangan nila habang palihim naman pala silang nagpapakasasa ng walang kahit simpleng pasasalamat. Lumambot ang boses ni Karen. Ibinigay mo na ang lahat sa kanila, Lila. Wala na silang karapatang humingi pa. Pinatatag ako ng pagiging tapat niya at lalo nitong inilantad ang kapal ng muka at entitlement ng pamilya ko. Kinaumagahan nasa opisina ako ni Dr. Ellen Hayes para sa una kong therapy session. Yumuko siya ng bahagya habang kalmado ngunit mapanuring tinanong ako. Ano ang ibig sabihin ng kalayaan para sa'yo, Lila? Hindi ko agad alam ang isasagot. Natigilan ako bago mahinang nagsalita. Yung hindi ko nararamdamang utang ko sa kanila ang buong buhay ko. Tumango si Dr. Hayes at hinikayat akong mas malalim pang pag-isipan iyon. Napag-usapan namin ang papel ko sa pamilya at kung paano ko ikinabit ang halaga ko sa mga pangangailangan nila. Doon ko napagtanto na napagkamalan ko palang pagmamahal ang pagiging dependent nila sa akin. Bawat checkeng isinulat ko, bawat bill na binayaran ko, paraan ko lang iyon para habulin ang approval na hindi naman dumating. Masakit tanggapin ang katotohanan iyon pero may kalayaan ding dala. Hindi lang ako anak nila. Isa akong tao na may sariling limitasyon. Pag-uwi ko, inilabas ko ang laptop ko at nagsimulang gumawa ng plano. Tinawagan ko ang mga utility companies para sa kuryente, tubig at internet at hiniling na ilipat sa pangalan ni na mom at dad ang mga accounts. Kinausap ko rin ang landlord nila at ipinaliwanag na hindi ko nasasagutin ang renta nila. Sa bawat tawag ay parang may isa na namang piraso ng obligasyong natatanggal sa akin. Gumawa rin ako ng simpleng liham na ipapadala kasama ng mga detalye ng accounts. Responsibilidad ninyo na ito ngayon. Hindi ko sila pinuputulan dahil sa galit. Ibinibigay ko lang ang matagal na nilang sinasabing gusto nila ang independence. Nakakapagod ang buong proseso pero sa bawat hakbang ay mas gumagaan ang pakiramdam ko, parang unti-unti kong binabawi ang sarili ko. Nang gabing iyon, binuksan ko ang journal ko, isang bagay na ilang buwan ko nang hindi nahahawakan. Sumulat ako tungkol sa ginhawang unti-unting bumabalot sa akin tungkol sa mga salita ni Caleb na paulit-ulit sa isip ko sa kwento ni Karen tungkol sa TV at sa tanong ni Dr. Hayes. Hindi na ako ATM nila. Sinulat ko iyon ng malaki at madiin sa pahina. May karapatan akong tumanggi. Ang simpleng pagsusulat noon ay parang pangako sa sarili ko. Sa unang pagkakataon, nakikita ko ang hinaharap kung saan hindi nasusukat ang halaga ko sa kung ano ang maibibigay ko. Isinara ko ang journal habang matatag ang tibok ng puso ko, handa sa anumang susunod. Miyerkules ng umaga, abala ako sa pagse-set up ng isang wedding event nang biglang sumugod si Dylan. Maingay ang venue dahil sa mga vendors na nag-aayos ng mga mesa, pero natahimik ang paligid sa pagpasok niya. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Gavin Reed, isang makinis magsalita at tusong lalaking naka-tailored suit, habang sinusuri ng mga mata nito ang trabaho ko na parang mandaragit na naghahanap ng mabibiktima. Nanigas ako habang hawak ang isang string ng fairy lights. Namumula ang mukha ni Dylan habang malakas siyang nagsalita. Lila, kailangan nating mag-usap ngayon. Napalingon ang florist pero sinenyasan ko siyang huwag makialam, pilit pinananatiling profesional ang sitwasyon. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi na ako ang dating Lila na madaling matinag sa pressure, tapos na akong tumakbo. Lumapit si Gavin at nagsalita sa mahinahon ngunit mapanganib na tono. Goldmine ang butik ng kapatid mo, Leila. Mag-invest ka ng $50,000 o sisiguraduhin kong malalaman ng bawat client sa Atlanta na iniwan mo ang pamilya mo.
Isang kalkuladong pagbabanta iyon laban sa reputasyon ko bilang event planner. Ilang taon kong binuo ang tiwala ng mga clients ko at sinusubukan niya ngayong gamitin iyon laban sa akin. Humigpit ang pangako pero hindi ako umiwas ng tingin. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo, sabi ko sa matatag na boses. Napailing si Dylan habang paikot-ikot sa venue at sa sobrang pagkabalisa niya ay nabangga niya ang floral backdrop. Bumagsak ang buong istruktura at nagkalat ang mga petals sa sahig habang nasira ang isang ₱5,000 na centerpiece. Napasinghap ang mga vendors at sumiklab ang galit ko. Trabaho ko ito, espasyo ko ito. Lumabas kayo, sabi ko habang nakaturo sa pinto. Pareho kayo. Nailipat ko na ang lahat ng accounts, renta, utilities. Lahat nasa pangalan na ni na mom at dad. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Dylan na parang hindi siya makapaniwalang itinuloy ko talaga ang ginawa ko. Si Gavin naman ay nakangising tila walang pakialam. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Pero hindi ako natinag. Naharap ko na ang mga pagbabanta nila noon pa man sa Instagram, sa mga voicemail at sa mga family dinner. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako uurong. Saglit pa silang nanatili roon, na parang naghihintay na bumigay ako, pero nanatili akong matatag. Sa huli, tumalikod din sila at umalis habang may kung anong binubulong si Dylan sa ilalim ng hininga niya. Kinuha ko agad ang cellphone ko at tumawag sa siyam isa-isa habang kalmado ngunit matatag ang boses ko. May gusto akong i-report na insidente sa workplace ko. Sabi ko sa dispatcher habang ipinapaliwanag ang nangyaring gulo at pinsala. Nakatingin ng malalaki ang mata ng mga vendor habang isa-isa kong ibinibigay ang detalye, ang bumagsak na floral backdrop, ang pagbabanta ni Gavin at ang pagiging padalos-dalos ni Dylan. Sa loob ko ay kumukulo ang galit pero pinanatili ko pa rin ang composure ko. Hindi lang ito tungkol sa mga bulaklak. Tungkol ito sa pagprotekta sa lahat ng pinaghirapan kong buuin. Nangako ang dispatcher na may officer na magfo-follow up at ibinaba ko ang tawag habang nanginginig ang mga kamay ko dahil sa halo-halong adrenaline at determinasyon. Hindi pa ako kailanman tumawag sa pulis noon pero hindi ko hahayaang takutin nila ako sa sarili kong lugar. Lumabas ako saglit para huminga habang mainit na sumasayad sa mukha ko ang sikat ng araw sa umaga. Nag-text ako kay Caleb. Biglang sumugod dito si Dylan kasama ang isang lalaki. Sinira nila ang backdrop pero hindi ako umatras. Okay lang ako. Mabilis ang naging reply niya. Proud ako sa'yo, Ila. Kaya mo yan. Parang angkla ang mga salita niya, paalala na hindi ako nag-iisa. Naisip ko ang lahat ng nangyari nitong nakaraang linggo, ang pagtatalo sa hardin, ang text na pagtatakwil nila sa akin, ang Instagram post. Sa bawat pagkakataon, pinili ko ang sarili ko at unti-unti na itong nagiging tama sa pakiramdam. Maaring itulak ako ni Dylan at Gavin pero hindi nila ako kayang sirain. May mas matibay na akong binubuo ngayon. Isang buhay na ayon sa sarili kong mga tuntunin. Makalipas ang isang linggo, umiinom ako ng tsaa sa isang lokal na cafe nang mag-text si Nora. Lumabas agad ang mensahe niya sa screen. Bumagsak na ang butik ni Dylan. Part-time na lang siya ngayon sa supermarket. Natigilan ako habang paikot-ikot sa hangin ang usok mula sa tasa ko. Inaasahan ko namang babagsak ang negosyo niya. Sapat na ang history niya sa mga coffee shop at food truck para patunayan iyon. Pero iba pa rin ang pakiramdam kapag totoong nangyari na. Wala akong naramdamang satisfaction kundi tahimik na pagtanggap na ang mga desisyon niya, hindi ako ang dahilan kung bakit siya bumagsak. Palaging umaasa si Dylan na sasaluhin ko siya gamit ang pera ko. Pero ngayong wala na iyon. Napipilitan siyang harapin ang realidad. Nagreply ako kay Nora. Mukhang kailangan na niyang matutong dumiskarte mag-isa. Kalmado ang tono ko pero sa loob ko ay pinoproseso ko pa rin ang bigat ng pagbagsak niya. Maya-maya ay nagpadala ulit ng mensahe si Nora at mas mabigat iyon kaysa sa una. Nakatanggap ng eviction notice sina mom at dad. Hindi nila nabayaran ang renta. Humigpit ang dibdib ko hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa kakaibang halo ng lungkot at linaw. Ilang taon silang umasa sa akin nang hindi man lang naghanda sa posibilidad na isang araw ay titigil ako. Nailipat ko na sa pangalan nila ang lahat ng accounts at binigyan sila ng pagkakataong akuin ang responsibilidad
pero hindi nila ginawa. Ngayon, bunga ng mga desisyon nila ang notice mula sa landlord. Naisip ko silang nag-iimpake ng mga kahon katulad ng mga kahong kinunan ni Dylan para sa Instagram post niya. Hindi nawala sa isip ko ang ironiya ng lahat. Tinawag nila akong walang puso pero ang pagtanggi nilang magbago ang siyang nagdala sa kanila rito. Binuksan ko ang Instagram curious kung lumala pa ba ang drama. Nagpost na naman si Stacy ng mahaba at emosyonal na rant tungkol sa kung paano ko raw tinalikuran ang pamilya ko at tinawag pa akong cold-blooded, pero iba na ang naging reaksyon ng mga tao ngayon. Kaunti na lang ang likes at iilan na lang ang comments. Ang apoy na pilit niyang pinapalakas ay unti-unti nang namamatay. Mukhang nagsasawa na ang mga tao sa paulit-ulit niyang narrative. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Masakit pa rin ang mga salita niya, pero nawawalan na iyon ng kapangyarihan. Hindi na pinaniniwalaan ng mundo ang kwento niya at ako rin. Isinara ko ang app at piniling huwag pansinin gaya ng ginawa ko noon. Ang pananahimik ko, ang lakas ko ngayon. Tumunog ang cellphone ko dahil sa isang email mula sa recent client ko. Ang bride mula sa kasal noong nakaraang linggo. Flawless ang trabaho mo, sulat niya. Napakaganda ng event. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ito ng mga guests namin. Napangiti ako habang may init na kumalat sa dibdib ko. Ito ang binuo ko. Isang career, isang reputasyon, isang buhay na tunay na akin. Ang papuri ng client ko ay paalala na hindi nakadepende ang halaga ko sa mga hinihingi ng pamilya ko. Ipinasa ko ang email sa team ko habang puno ng pride sa lahat ng nagawa namin kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi kayang sirain ng drama nila ang bahaging ito ng buhay ko. Pagdating ko sa apartment ko, kumuha ako ng notepad at nagsulat. Hindi ko sila trinaydor. Tumigil lang ako sa pagsalo sa pagiging dependent nila. Madaling dumaloy ang mga salita, parang katotohanang matagal ko nang iniikutan pero ngayon ko lang tuluyang natanggap. Bawat bayad na ginawa ko, renta, utilities, mga negosyo ni Dylan, paraan ko lang iyon para bilhin ang pagmamahal nila. Pero hindi ganoon gumagana ang pagmamahal. Ang pagtigil ko ay hindi pagtataksil. Ito ay pagpapalaya sa sarili ko. Nakatitig ako sa note habang ramdam ang bigat ng kahulugan nito. Hindi lang ito simpleng pahayag. Isa itong deklarasyon ng kung sino na ang nagiging ako ngayon. Maingat kong itinabi ang notepad, parang tahimik na pangakong patuloy kong pipiliin ang sarili ko. Nang gabing iyon, muling nag-text si Nora. Umalis na ako sa family group chat. Tapos na ako sa guilt trips nila. Dinagdagan pa niya iyon ng, "Tama ang ginagawa mo, Ila. Kasama mo ako." Parang alon ng pasasalamat ang bumalot sa akin dahil sa mga salita niya. Si Nora lang palagi ang nakakakita sa katotohanan sa likod ng expectations ng pamilya namin at ngayon ay pinipili niyang tumayo sa tabi ko. Nag-reply ako agad. "Salamat, Nora. Malaki ang ibig sabihin niyan sa akin." Ang pag-alis niya sa group chat ay parang refleksyon ng sarili kong paglalakbay, pagputol sa toxic na connection at pagpili sa pagiging totoo kaysa sa obligasyon. Sumandal ako sa upuan habang gumagaan ang pakiramdam ng puso ko dahil alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Makalipas ang isang buwan, pakiramdam ko ay naging santuwaryo na ang apartment ko. Hindi na isang lugar ng gulo at tensyon. Ang tahimik na ritmo ng umaga ko, paggawa ng kape at pagpaplano ng mga events ay nagdadala ng kapayapaang hindi ko akalaing posible palang maramdaman. Hindi na unti-unting nauubos ang laman ng bank account ko para sa renta at utilities na hindi naman akin. Malaya na ako mula sa bigat ng expectations ng pamilya ko at parang ngayon lang ako tunay na nakakahinga matapos ang napakaraming taon. Lumakad ako papunta sa desk ko habang pumapasok ang sikat ng araw sa bintana at nakaramdam ako ng kakaibang saya sa buhay na unti-unti kong binubuo. Patuloy na umuunlad ang career ko bilang event planner at napupuno ang mga araw ko ng clients na pinapahalagahan ako dahil sa talento ko, hindi dahil sa pera ko. Ang kalayaang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Emosyonal din itong pagbawi sa sarili kong espasyo at pagkatao. Isang araw may dumating na sobre sa koreo. Kilalang kilala ko agad ang sulat kamay ni Mom.
Sa loob ay may liham mula kay Susan at mas mahinahon ang tono niya kaysa dati. Ila magkita tayo at magkaayos. Pamilya pa rin tayo. Sa unang sandali ay muntik akong umasa pero agad akong huminto. Mukhang mapayapa ang mga salita niya pero pareho pa rin ang tunog ng guilt trips na ilang taon ko nang naririnig. Sumulat ako ng sagot habang matatag ang hawak ko sa ballpen. I wish you well, ma'am. Pero tapos na akong dalhin ang mga burden ninyo. Mananatili ang boundaries ko. Ipinadala ko ang sulat ng walang galit sa puso, tanging matibay na desisyon lamang. Hindi ko tuluyang isinasara ang pinto, pero ako na ngayon ang pipili kung sino ang papapasukin ko sa buhay ko. Walang mababago roon ang sulat ni Susan. Sina Caleb at Nora na ngayon ang naging pinili kong pamilya. Ang presensya nila ay init na tunay na pakiramdam ay tahanan. Ang tawanan ni Caleb ang pumupuno sa mga gabi ko at ang tahimik niyang suporta ay paalala na ang pagmamahal ay hindi humihingi ng sakripisyo kapalit. Palaging nangangamusta si Nora at puno ng encouragement ang mga text niya. Ang galing mo, Ila. Madalas kaming mag-brunch at nagkukuwentuhan tungkol sa trabaho at mga pangarap namin nang walang hinihinging kapalit. Ang paniniwala nila sa akin ay walang kondisyon, sobrang layo sa pagmamahal na matagal kong hinabol mula sa sarili kong pamilya. Sa piling nila, hindi ako ATM o fixer. Ako lang si Ila at sapat na iyon. Ang pagmamahal nila ay regalo, hindi transaksyon. Sa isa sa mga pinakabago kong session kay Dr. Hayes, tinanong niya ako, paano ka pinoprotektahan ng boundaries mo? Saglit akong nag-isip bago sumagot. Pinapanatili nilang buo ang halaga ko. Tumango si Dr. Ellen Hayes habang mabait ngunit matalim ang tingin sa akin. Napag-usapan namin kung paano ko dati ikinokonekta ang pagbibigay sa pagiging mahalaga. Kung paano ko hinayaang ang pangangailangan ng pamilya ko ang magtakda ng halaga ko bilang tao. Pero ang pagtatakda ng boundaries, ang pagsasabi ng hindi, at ang paglayo sa kanila ay nagturo sa akin ng sarili kong lakas. Nanatili sa isip ko ang sinabi ni Dr. Hayes. Hindi mo responsibilidad ang mga desisyon nila. Umalis ako sa opisina niya ng mas panatag. Hindi na nakatali ang sense of self ko sa approval nila. Hindi man magic solution ang therapy, nagsisilbi naman itong mapa na gumagabay sa akin tungo sa mas malinaw na pag-unawa sa sarili ko. Sa pagbabalik tanaw ko sa lahat ng ito, malinaw ko nang nakikita ang pinakamahalagang leksyon ng paglalakbay ko. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging selfish. Ito ang paraan para mamuhay ng totoo sa sarili mo. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang pagmamahal ay nangangahulugang ibibigay mo ang lahat, pera, oras, lakas, hanggang sa wala nang matira para sa sarili mo. Pero hindi ganoon ang tunay na pagmamahal. Hindi ka nito inuubos. Itinataas ka nito. Sa paglayo ko sa walang katapusang demands ng pamilya ko, natagpuan ko ang sarili kong boses at halaga. Hindi ako ang kontrabidang ipininta nila at hindi rin ako bayani. Ako lang ako at sapat na iyon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa tuluyang pagputol sa mga tao. Tungkol ito sa pagpili kung sino ang hahayaan mong manatili sa buhay mo at sa pagpili sa sarili mo muna. Sa lahat ng sumubaybay sa paglalakbay kong ito, maraming salamat sa pakikinig. Napakalaking bagay ng suporta ninyo. Sana ay may bahagi ng kwento kong tumama rin sa inyo, lalo na kung dumaraan kayo sa family drama o natututo ring magtakda ng sarili ninyong boundaries. Ibahagi ninyo ang mga iniisip ninyo sa comments. Ano ang karanasan ninyo sa paninindigan para sa sarili ninyo? At kung may naitulong sa inyo ang kwentong ito, pindutin ninyo ang subscribe button para samahan ninyo ako sa mga susunod pang kwento. Ipagpatuloy natin ang usapang ito dahil lahat tayo ay natututong mamuhay ng totoo sa sarili natin.